Hey mga bros, may balita nga tayo dito po kay Dominic Escobar. Yes mga kabros, ito po kasing 6'5" guard o wingman ng Caloocan Supremos dito sa MPBL. Ito kasi yung gustong i-draft ng San Miguel Beermen. Yes mga bros, totoo yan. Well, alam din naman natin kung gaano rin kalakas ito kasing si Dominic Escobar. 6'5" na point guard ba naman, tapos kaya mag-wing or shooting guard mga kabrods. Napaka-flexible ng position nito. Tapos isa rin ito sa mga dahilan kung bakit ang lakas din netong Caloocan Supremos. Third ito sa North Division dyan sa MPBL. Tapos ito, gumagawa rin niya ng 21 puntos pataas versus Bacolod, which is yan yung isa sa mga career high niya sa MPBL. Well, ang MPBL di na rin birong liga yan mga kabrods. Ang dami na rin malalakas na fill-am dyan, and katulad na ito ni Dominic Escobar. Kaya gustong gusto itong makuha rin ng San Miguel Beermen mga kabrods para mas lumakas palalo ang core nila. Kung hindi man ako nagkakamali, parang itutuloy na ito pong rookie draft 2026 mga kabrods ngayong taon. Kaya nga ito pong San Miguel Beermen todo rin sa hanap. Ito, para maganda at decente ang mga players na kanilang i-draft. Dapat nga itong si Dominic Escobar ay isa rin sa mga masasali na rin sana. Kaso nga lang, syempre, hindi pa rin tapos ang kanyang college days doon sa Ateneo Blue Eagles. Pero yun nga, nung nalaman rin ng SMB na kinuha na ito ng Caloocan Supremos MPBL na, well, considered as pro na yan, pwede na rin niyang makakuha. Mga kabrods, hinog na yan. Grabe rin, may outside shooting. Maganda rin ang depensa. Parang sabi nga nila, parang Dwight Ramos 2.0 ito ng Ateneo. Tapos isa rin talaga sa mga scorer ng Caloocan Supremos sa MPBL. Isa rin sa mga dahilan kung bakit itong sa Caloocan Supremos ay malakas ngayon dahil din dito kay Dominic Escobar. Kaya nga gustong-gustong makakuha na rin ito ng SMB dahil sa dami-daming point guards na pwede nilang makakuha. Ito talagang pinaka-decente, consistent, and talagang mabibigyan ng maayos at quality minutes, quality stats ang San Miguel Beermen. Ito pong SMB, although yes, maganda rin naman ang pinapakita ngayon ng SMB ngayong Governor's Cup 2026. Pero yun nga, nakukulangan pa rin sila dahil gusto nga nilang makakuha rin. Ito pong si Dominic Escobar. Ito nga yung parang missing piece na ng SMB para mas lumakas palalong core nila. At para nga, pang rebuilding ng lineup nila dahil gusto nga ng SMB ng mga batang players. Kaya malakas ngayon ng San Miguel Beermen, pero mas ilalakas pa ito kapag nakuha nila ito pong si Dominic Escobar from MPBL. Kung di man ako nagkakamali, medyo mataas kasi ang offer ng MPBL sa kanya. Pero dito naman kasi sa SMB, wala rin yan. Wala lang yan sa SMB. Kayang taasan ng SMB yung offer na yan, alang-alang lang ma-draft nila ito pong si Dominic Escobar. Kaya nga kung makikita nyo yung laruan nito ni Escobar, although yes, okay naman, and ito, matutulungan niya yung backcourt rotation nito po ni na Coach Leo Austria with CJ Perez, tapos si Jerry Camisi, di ba mga kabrods, mas lalong lalakas ito pong point guard position nila. 6'5" na point guard, napakalaki mga kabrods. At ito, kapag ginawa mong point guard, uno ito, syempre, ang dami ng mga advantages na ito ng SMB. Syempre, ikaw ba naman, ang napakalaking point guard, kayang-kaya mong tirahan, kayang-kaya mong tauhin, kayang-kaya mong batain yung defender mo, at ito pa, shooter pa, ito pong si Dominic Escobar. Kaya nga sa height yung 6'5", napakalaking point guard na yan dito sa PBA, at ang hirap na yan tauhin. Mga kabrods, ang hirap payungan yan dahil iba at mahahaba yan yung mga 6'5" na point guard na katulad ni Dominic Escobar. Kaya ikaw, sa tingin nyo mga kabrods ba, ito na ba yung best rookie na pwedeng i-draft ng San Miguel Beermen ngayong paparating na rookie draft 2026? Komento mo lang po yung dito mga kabrods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Speaking of rookie draft 2026, ito nga si Kimani Laddy. Yes mga kabrods, ang 6'8" big man na naglalaro ngayon sa Caloocan Supremos mga kabrods, ang minamata ngayon ng Barangay Nebras San Miguel. Gusto sanang i-draft ni na Coach Tim Cone and Boss Al Francis Chua sina Phillips or QMB. Kaso nga lang, pumunta na ng ibang bansa, may mga liga na rin yan mga kabrods, offer ng mga Japan B-League, ang lalaki kasi. Kaya ito na lang yung natira. Ito pong si Kimani Laddy na 6'8", pero mga kabrods, parang ito na yung parang pinaka-steal ng draft. Kung di man ako nagkakamali, hawak rin yan ng Ginebra yung first pick na yan, or top picks
sa top 5 ng ating rookie draft 2026. Kaya nga pwede at saktong-sakto na pwede maging top pick or one of the top picks. Ito pong si Kimani Laddy. Kaya nga ito yung ibabagsak sa Ginebra. At gusto rin namang i-negotiate na ni na Coach Tim Cone and Boss Al Francis Chua, ito pong agent ni Kimani Laddy dito sa MPBL, dahil ang laking tulong nga ng isang 6'8" para sa kanila. Dahil kung makikita mo, wala nang mas malaki pa kay Japet Aguilar dito sa Barangay Ginebra. Although yes, 6'8" ito pong si Kimani Laddy, pero mga kabrods, kung makikita mo yung laruan nito, napaka-flexible, athletic, may shooting pa. Tapos mga kabrods, parang hindi 6'8" ang galawan. Napaka-athletic, mabilis, magandang court vision, maganda rin ang footwork nito. Kaya nga ito yung gustong i-draft na ng Ginebra, at ito pa yung pwedeng maging future rising star big man ng Ginebra in the making. And mga kabrods, isa rin ito sa mga gumagawa dito sa Caloocan Supremos. Kaya nga ito pong Caloocan na ito ay third sa North Division dito sa MPBL, dahil isa rin sa mga dahilan dyan dahil dito kay Kimani Laddy. Dahil ang dami na itong pinahihirapang mga big man imports dito sa MPBL dahil sa height niya, sa galing niya, sa galing ng footwork nito, sa kanyang outside shooting, sa kanyang galing dito sa ilalim, mga kabrods, nakikita natin na malaki ang potential nito na maging best player dito sa PBA at pwedeng maging mahugot sa gilas in the future, mga kabrods. Di ko man sa in-hype ito pong si Kimani Laddy, pero ito kasing batang ito, makikita mo talaga na primary shooter or scorer, and he can hit threes and kayang mag-contribute sa both ends ng floor. Yes mga kabrods, ang galing pa sa depensa. Yes mga bros, ikaw ba naman napaka-athletic mo? Kaya nga ang galing na itong tumao mga kabros, mga lockdown defense nito ni Kimani Laddy. Kaya nga hangang-hanga ito pong sina Coach Tim Cone, Boss Al Francis Chua dito kay Kimani Laddy. Kaya nga gustong-gusto na nilang ma-negotiate ito ng kanyang agent. Para nga masimulan na mga kabros habang maaga pa, baka kasi maunahan na naman ito ng mga ibang koponan. Kaya nga gustong-gusto na ng Ginebra na magkaroon sila ng additional local big man sa lineup nila, dahil hindi na rin biro na itong Ginebra ngayon, nakikita natin yung weakness nila ngayong Governors Cup 2026. Local big man talagang weakness nila, mga kabrods. At ang pinaka mahirap neto, yung nawala pa si Christian Stonehardinger para sa kanila. Pero kung makuha naman nila ito pong si Kimani Laddy, mga kabrods, talagang tiba-tibang Ginebra dito. Meron ka ng scorer, meron ka ng big man, meron ka pang wingman, mga kabrods, flexible ang position, mga kabrods, meron ka pang best defender na local bigs sa iyong koponan. Ito, Kimani Laddy, mga kabrods. Yes, tandaan nyo yung pangalan na yan, dahil pwede maging rising star ito, or pwede pa maging superstar ng Ginebra in the future. Kaya nga ito yung best na pwedeng mai-add dito sa Ginebra lineup, mga kabrods, dahil ito talaga yung pinaka-weakness ng Ginebra, big man position. Ito mga kabrods, sa tingin nyo ba, ito ba yung dapat i-draft ng Ginebra ngayong rookie draft 2026? Isang 6'8" big man, all-around position, Kimani Laddy, mga kabrods. Komento mo lang mo dito, mga brods, at iisa natin yan. Salamat po sa panonood, mga brods. This is for Basketball Trade-Ups lang. I'm out.